Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, sa araw pong ito, mga kababayan, ay bago ang lahat at bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayon, ay nais ko muna pong batiin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Legazpi City, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin dyan sa Naga City, maging sa mga kababayan po natin dyan sa Olongapo City. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po dito sa ating programang Reaction Mo, Berato Ko. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong hinayag ng isang congressman na kung di ako nagkakamali ay si Congressman na sino ba to? Yung Bicol Party List. No, yung ako Bicol pala, sorry. No? Kung di ako nagkakamali, siya po si Representative Alfredo Garbin, no? So, pag-uusapan po natin ngayon, mga kababayan, yung kanya pong hinayag, yung kanya pong sinabi, no? Patungkol po kay Congressman Tiangco, na kung saan po kay Congressman po ng Navotas City, kung di po ako nagkakamali, mga kababayan. So meron po siyang binanggit o sinabi o hinayag na isang sikreto na tila hindi po alam ng taong bayan na sinabi po niya ngayon. So dito po sa ating screen, so yan po si Congressman Garbin, no, kung di po ako nagkakamali. Si Alfredo Garbin, no? Kasama po yan ni ako Bicol Party List Representative Saldico, no? So dito po sa ating screen, mayroon pong sinabi dito si Congressman Garbin patungkol po sa 529 million, no? Na kung saan ay sinasabi ho ni ako Bicol Representative o Party List Representative Alfredo Garbin na yung perang ito ay isang insertion umano ng na kung saan ay nakuha po ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa 2025 national budget, na so, ulitin ko, ito po yung nagkakahalaga ng 529 million. So, dito po sa 529 million na to, ayon po kay Congressman Garbin, meron daw dalawang project umano ng flood control ay sa budget insertion na ito ni Tiangco. Ang nakakuha daw nito ay yung isa sa top 15 na contractor na kasama doon sa usapin po ng kontrobersyang pagnanakaw o panloloko ng mga contractors. So, dito po sa balita po ng Abante News, babasahin ko lang po. So, pamagat po nito, ako Bicol Congressman Garbin Toby Tiangco, 529 million insertion sa 2025 national budget. Ito, babasahin ko lang po. Ang nakasulat po dito, ito. Binuking ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang insertion umano ng Navotas City Representative Toby Tiangco sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 529 million. So, sabi po dito, dalawang flood control project umano na napondohan sa budget insertion ni Tiangco ang nakakuha ng mga controversial ng Tiangco ang nakakuha ng mga controversial na contractor na iniuugnay sa maanumaliyang proyekto. So, nagugat ang pagbubunyag ni Garbin nang magtanong sa isang panayam kaugnay ng mga aligasyon ni Tiangco laban kay ako Bicol First
nominee Elizalde Co tungkol sa mga umano'y insertion sa 2025 General Appropriations Act. So, dito po mababasa natin, sabi po dito ni Garbin, speaking of insertion, kasi yung binabato sa atin sa Ako Bicol, especially kay Kong Saldi, but since I'm one of the Ako Bicol representatives, ganun na rin yung pagkaka-involved, we need to respond to it, sabi ni Garbin. Sinabi ni Garbin na si Tiangco ay na-overrule sa nakaraang pagdinig ng House Infra Committee dahil ang mga sinasabi nitong insertion ay hindi pa napopondohan. So malinaw po yan hindi pa napopondohan yung sinasabi ni Tiangco, meaning not part of any anomalous. Kaya pala hinaharang ni ng isang babaeng representative dahil yung sinasabi ni Tiangco na insertion ay hindi pa pala yun naaprubahan at hindi pa nabibigyan, di ba? Pero siya, meron na siyang kanya, meron na naaprubahan na yung kanya. Walang niya talaga to si Tiangco, naloko din ako nito sabi dito, meaning not part of any anomalous. DPWH projects subject of investigation right now. Ayun po kay Garbin. But speaking of insertion, meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon. And out of that 559 million na insertion niya on 2025, 65% o 70% nito ay flood control sa Nabotas. So, nakuha umano ng dalawang kontrobersyal na kontratista ang flood control project sa distrito ni Tiangco. Sabi dito, and ako'y namamangha kung bakit doon sa pagdinig ng Tricom nandun na yung dalawang kontraktor na awarded sa kanyang distrito. And these two contractors are being investigated right now because of the ghost projects. I'm referring to St. Matthew and SYMS Trading Construction, ani ni Garbin. So, ayon kay Garbin, humihingi pa ng tatlong ang tulong ang Department of Public Works and Highway, DPWH, kay Tiangco para sa implementasyon ng proyekto na nakuha ng St. Matthew. Ipinunto ni Garbin na ang General Appropriation Act ay hindi ginawa ng isang tao lamang, kundi ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ng Senado. Doon sa record na iyon, GAA and may cameral conference, ratification, kasama siya sa nagbuo. Hindi ko maintindihan ngayon, salita siya nagsalita at pinagtutuunan niya ng pansin kung saan inaprubahan siya ng Kongreso, kasama siya sa bumoto, sabi ng salon. Okay. Hinala ni Garbin, ito po yung kanyang sinabi, hinala ni Garbin na ang pag-iingay ni Tiangco ay bunga ng pagkabigo nitong maging House Speaker at Chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations. Wala pang reaksyon ang kampo ni Tiangco kaugnay sa mga ibinunyag ni Garbin. Yari ka nito, Tiangco. Yari si Tiangco nito, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang sa mga hindi po nakakaalam kasi, ang House Speaker at ang Chairperson ng House Committee on Appropriation po, mga kababayan, ay may malaking kapangyarihan po dyan sa Kamara de Representantes ng ating bansa, no? Dahil sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad, no? Okay, para mas maunawaan ninyo kung bakit sila mas makapangyarihan sa Kamara. Una,
pag-usapan po natin yung kapangyarihan ng isang House Speaker para sa hindi nakakaalam mga kababayan. Ang House Speaker po ay ang pinaka leader po ng Kamara de Representantes at mayroon ilang mahalagang kapangyarihan at responsibilidad. Kabilang po dito ang, kung di ako nagkakamali, yung pangunahing ginagawa ng ng House Speaker siya po yung nangunguna dyan sa Kamara o siya po yung nangungulo sa isang desisyon dyan sa Kamara. So sa kanya po nanggagaling yung pinaka-desisyon. So, kasi siya yung makapangyarihan At kung tama ako, ang speaker din ang nagpapatakbo ng mga sesyon ng Kamara at nagdidesisyon kung anong mga panukalang batas ang tatalakayin. So, hindi po pala basta-basta yan yung gawain niya. At kung tama din po ako, mga kababayan, may kapangyarihan din po ang isang speaker na pumili ng mga miyembro ng iba't ibang committee sa Kamara. Katulad po ito kay Escudero, siya po yung nagtatalaga kung sino yung malalagay sa isang committee. Halimbawa, kagaya ni Marcoleta, kahit hindi naman dapat siya dun sa Blue Ribbon Committee maging naging chairman siya. Kasi makapangyarihan si Chis Escudero. So, tuloy po tayo. Kabilang ang Committee on Appreciations, dun po sa kapangyarihan ng isang House Speaker na pumili. So, kahit magagawa niya kung sino ilalagay niya, doon po yung doon po yung kapangyarihan niya. So, dahil po sa House Speaker dahil po sa ang House Speaker po ang siyang pinuno ng Kamara, may malaking impluwensya po siya, May malaking impluwensya ang speaker sa pagpasa ng mga panukalang batas. So, isa din po 'yan. So, sana ay naging malinaw po sa inyo ang lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, dumako naman po tayo sa usapin ng kapangyarihan ng pagiging chairperson ng House Committee on Appropriations ng isang congressman sa Kamara. So, base po sa nabasa ko, sa 1987 Constitution, ang House Committee on Appropriations ay responsable sa pagdinig ng pag-aproba ng budget ng pamahalaan. So, sa makatuwid, ang chairperson ang nangunguna sa pagtalakay at pag-aproba ng budget ng iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, pag ginusto ng chairperson na hindi bigyan ng budget ang DPWH, hindi sila magkakaroon ng budget at maging yung ibang ahensya ng ating bansa. So, okay, tuloy po tayo. Ano-ano pa ba yung mga kapangyarihan na mayroon po ang chairperson sa Kamara? So, base po sa pagre-research ko, may kapangyarihan din po ang committee ito na magsagawa ng investigasyon kung nagamit ng tama ang pondo ng pamahalaan. So, dahil po sa ito ay may control sa budget, may impluwensya ang chairperson na may kapangyarihan po ito na pigilan may kapangyarihan ito na wag bigyan ng pondo yung isang proyekto, o may kapangyarihan din ito na magbigay ng pondo sa isang proyekto ng ating gobyerno. So, dahil sa mga kapangyarihan pong ito, maraming mga congressman po o mga mambabatas o representante sa kanilang mga iba't ibang distrito ng ating bansa ang nagnanais po na masungkit o makuha ang kapangyarihan ito sapagkat ito po dito po sila maaaring alam niyo na, yumaman. Diba? So ulitin ko, gaya mga kababayan, ang House Speaker at ang Chairperson ng House Committee on Appropriations ay may malaking papel po sa pagbalangkas po ng mga batas at pulisiya ng bansa, lalong-lalo na sa usapin po ng pananalapi. So, balikan po natin yung sinabi po ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, na ayon pa po sa kanya,
Kaya lamang ito ginagawa o kaya nag-iingay po itong si Tiangco dahil sa hindi nito nakuha yung kapangyarihan bilang isang House Speaker o yung kapangyarihan bilang isang chairperson ng House Committee on Appropriations. So, kung uunawain po natin at iintindihin po natin mabuti mga kababayan, ang sinasabi po ni Representative Garbin, lumalabas po dito o lumalabas na itong mga sinasabi ni Tiangco ay isang pawang paninira lamang kay Congressman Saldico. Tama? Dahil kung babalikan po natin yung sinasabi po ni Congressman Garbin, no? Meron din pong meron din po palang katiwalian etong si Congressman Tiangco bilang congressman ng Navotas City. Uulitin ko po yung sinabi po dito ni Congressman Garbin, no? Kung di ako nagkakamali. Ayon po sa kanya, may dalawang flood control daw o may dalawang flood control project daw umano na napondohan sa budget insertion ni Tiangco ang nakakuha ng mga may dalawang project daw dyan sa Navotas na ang nakakuha ay yung isa sa mga contractors na kung saan ay involved po sa katiwalian o kasama dun sa top 15 contractors na mayroong mga katiwalian na ginawa o pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So sa madaling salita mga kababayan, gustong palabasin ni Congressman Garbin, no, na itong si Tiangco ay may kaugnayan sa kapalpakan o sa katiwalian o sa isa sa top 15 contractors na sinasabing mayroong mga ghost projects na kung saan iniimbestigahan po ngayon sa Senado, sa Kamara o maging ng ating Pangulo. So, sa madaling salita, malaki-laking pera po ito. No? Malaking pera ang nakuha ni Tiangco mga kababayan. Dahil ayon po kay Congressman Garbin, sa national budget para sa 2025, si Tiangco po sa pamamagitan po ng insertion, si Tiangco po ay binigyan ng 559 million. Ngayon, kung totoo po ito, mga kababayan, talagang nakakabahala at nakakalungkot dahil hanggang ngayon po madaling tumataas, no? Dahil hanggang ngayon po nakikita ko konting bahalang po diyan sa Navotas. Kahit noon ako po'y pumupunta ng Navotas, kung hindi ako nagkakamali 2021 po yun, ako'y nandoon. Naalala ko, konting ulan lang po doon diyan sa Navotas bigla akong bumabaha. So ibig sabihin, kung talagang si Tiangco po ay nabigyan ng mahigit 500 milyon o yes, 500 milyon mahigit, ang tanong po, nasaan na po napunta ang mga perang ito? So sa nakikita ko po mga kababayan, tila wala po yatang karapatan magsalita ito pong si Tiangco. Dahil mismong sa usapin po ng flood control projects o flood control projects ay nakikita kong mukhang kabilang siya sa dapat na imbestigahan dahil isa sa top 15 na contractors po na masasabi nating kasama sa katiwalian ng ghost projects, kasama yung mga contractors na ito na kung saan ay binigyan po ng pera din ni Navotas City Congressman Tiangco, di ba? So tama po kung tama po sinasabi ni Congressman Garbin, sorry po marahil na kaya kaya nagkakaganito po si Tiangco dahil sa hindi niya nakuha yung kapangyarihan na gusto niyang makuha sa Kamara. So lumalabas po mga kababayan na itong ginagawa ni Congressman Tiangco ay isang pagpapanggap o isang lamang sa Bisaya po, pangingilat, no? O panluloko sa taong bayan. O isang pagpapanggap lamang na kunyari ay galit siya sa katiwalian dahil siya mismo ay meron ding katiwalian na dapat yung sagutin sa taong bayan, mga minamahal kong mga kababayan.
So, para sa akin, no, so dapat po sagutin ito ni Congressman Tiangco dahil hanggang ngayon hindi siya sumasagot eh. Mukhang nabutata siya doon sa sinabi po ng Ako Bicol Party List na representative, no? Di ba? Dapat po sagutin ito ni Congressman Tiangco dahil napakabigat po na akusasyon ito ni Congressman Garbin. Di ba? Napakabigat ito na akusasyon laban po sa kanya dahil hindi po 100 million lang. Diba? Hindi lamang 10 piso pinag-uusapan dito. Oh? Dito po ang sinasabi po dito ay 500 million po mga kababayan. Mahigit po ito mahigit na kalahating bilyon ba? Kung di ako nagkakamali. Oh yes. Kalahating bilyon na kung saan ay pera po ng taong bayan na kung saan inaasahan po ng mga tao o ng mga Pilipino dyan sa Navotas City na mailalatag sa magagandang proyekto po. So, para sa akin, so dapat po sagutin po ito ni Tiangco. No? Kasi delikado siya dito. Delikado po siya dito sa hinayag po ni Ako Bicol Party List Garbin. Oh. So, dapat po sagutin ito ni Tiangco. Sana maitanong din dyan sa kamera to, sa kanya. Diba? Para masagot niya ito ng malinaw. So, alam niyo mga kababayan, talagang sa totoo lang ito sa akin lamang po. Talagang nakakagalit, no? Kasi maraming mga politiko na bagamat sila ay masasabi natin talagang positibong may kinalaman po sa mga katiwalian. Magagaling po silang magpalusot eh. Magagaling po silang magpanggap, kagaya na lang po ni Joel Villanueva. Sabi niya, hindi niya kilala si Engineer Alcantara, yung tinanggal po na direktor ng DPWH po. Diba? O, yung nagsusugal sa casino. Diba? Pero, hindi po mapagkakaila eh. Nakita po dun sa video eh. Pinakilala pa niya eh. Diba? Pero sinasabi niya, wala siya kilala, hindi niya kilala yung mga tao niyan. Siya pa nga ang nagpakilala, diba? So, sa totoo lang, mga minamahal ko sa totoo lang parang gustong sabihin ni Joel Villanueva na mas nagsisinungaling yung video kasi sa sinasabi niya. Diba? Oo. Hindi ko lang alam kung anong okasyon yun pero kasama niya si Alcantara at diba, inano pa nga niya, pinakilala niya. Diba? So, sa totoo lang alam nyo, sa nakikita ko, bihira na lang po ngayon sa isang politiko na may totoong takot sa Diyos at may totoong paninindigan sa katotohanan. Halos po kasi lahat po sila handang ibenta ang kaluluwa para lamang po pagtakpan yung kanilang mga kasinungalingan, kapalit po ng pera. Kaya napakahirap na po ngayon sa totoo lang mga kababayan na magtiwala sa mga politiko. Makikita mo talaga na talagang lantaran po yung kanilang mga kasinungalingan eh. 'Di ba? Kagaya na lamang po ni Bongo. Sasabihin ni Bongo, wala siyang kinalaman, 'di ba? Sabi niya, wala akong kinalaman dito. Pero kitang-kita naman po na lahat po ng proyekto noong panahon po ni Duterte nakuha po ng kanyang kapatid, maging ng kanyang ama sa pamamagitan po ng kapangyarihan niya at siya mismo. Meron po siyang kasariling kumpanya ng construction company. Pero tingnan nyo, lantaran po yung pagpapanggap niya. Diba? Kaya para sa akin, napakaganda po ng ginagawa po ng ating Pangulo ngayon na kung saan po siya po mismo ang nag-iimbestiga at kung saan nagbuo po siya ngayon ng Independent Commission para po magsagawa ng pag-iimbestiga o investigasyon sa lahat po ng mga ahensya ng ating bansa. So, ibig sabihin, wala pong ligtas dito, maging yung mga mayor, maging yung mga congressman, basta mga public official. So, napakaganda po dahil makikita po yung kanilang mga lifestyle. Kahit itago pa po yan nila, no? Kahit itago pa po yan, kahit pong anong gawin nilang pagtatakip, makikita po yan. Makikita po sa kanilang mismong pamumuhay. So, ngayon, hindi po makakatago dito, maging si Congressman Tiangco. Sigurado makikita po ang katotohanan kung ano at sino po siya.
'di ba? Kaya para sa akin, ang pinakamainam siguro, ito nakikita ko lang po sa base po sa aking obserbasyon. Ang pinakamagandang gawin po huwag pong mag-imbestiga na lang ang Senado maging ang Kamara. Dahil sigurado naman pong may bias po diyan. Dahil politiko po mismo yung mga nag-iimbestiga. So, para po maging patas at walang iniisip ang ating mga kababayan, dapat po talaga na ang mag-imbestiga po ay iyong independent commission na binubuo po ng ating Pangulo, na binubuo po ng mga religious leaders, ng mga dating mga huwes. So pag sila po ang nag-imbestiga, wala pong pabor-pabor dyan, sigurado. Kasi makikita talaga nila, makikita po nila kung sino talaga yung politikong merong katiwalian at wala. Alam niyo mga kababayan ito pa. Minsan sa akin lang sa observation ko lang po, nakakatawa nga po talaga 'di ba? Nakakatawa kung talagang iisipin po natin. Para lang hindi po mapansin, makita, malaman ng taong bayan na itong mga politikong ito ay siyang ulo ng katiwalian, sila po ang nangunguna, Sila po ang nangunguna sa pag-iimbestiga para nang sa ganon hindi po sila maimbestigan dahil sila po yung nag-iimbestiga. Tama? Kaya napakahirap pong maniwala o paniwalaan ngayon ang mga politiko dahil karamihan po sa kanila ay may kanya-kanya pong pamamaraan para po pagtakpan ang kanila pong sarili, di ba? Dahil alam po nila na malaki po ang kanilang pananagutan kung sakaling malaman ng taong bayan o malaman na talagang sila po ay tiwali o nagnanakaw po sa pera ng taong bayan. Kasi alam kasi nila na kung matutuklasan na nagnanakaw po sila sa pera ng taong bayan, ulitin ko po mga kababayan, maaari kasi silang kasuhan ng, kung di ko nagkakamali, tulad po ng plunder, tama, malversation, bribery, pati ng graft. O hindi naman po sila pwedeng kasuhan ng rape. Diba? So, alam nyo kasi mga kababayan, para sa hindi nakakaalam sa mga kababayan po natin, ang politiko po kasi nagnanakaw sa pera po ng taong bayan ay maaari pong maharap sa iba't ibang kaso. At kung tama po ako, depende rin sa uri ng laki ng pagnanakaw. Ang mga kaso pong ito ay maaaring magresulta ng pagkakulong, pagkawala ng serbisyo sa gobyerno, at pagbabayad ng malaking halaga ng pera. So, diyan po sila natatakot mga kababayan, Kaya natatakot silang malaman ng taong bayan. Kaya ang ginagawa nila, todo palusot po at pagtatakip ang ginagawa po nila sa kanilang mga sarili para hindi po malaman ng mga kababayan natin, hindi po mabuking yung kanilang ginagawa. Na kung saan sila po ay kabilang sa nagaganap na korupsyon o nagaganap na pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So ngayon mga kababayan, siyempre alam ko naman na bagamat kayo nakikinig, kayo po ay nagtatanong sa inyong mga isipan, sa mga sinasabi namin, sa sinasabi ko. So ngayon ang tanong, ano ba ang korupsyon? Kasi maraming hindi nakakaintindi. Ano ba yung korupsyon? Alam lang nila nakaw di ba? So, oo, tama naman. Nakaw yan, pero mayroon po may dalawang klase po kasi ng pagnanakaw. So, alam lang nila, ang korupsyon ay pagnanakaw. May dalawa po kasing magnanakaw. May magnanakaw na politiko at hindi. So, para sa mga kababayan nating hindi po nakakalam, ang korupsyon po, ito po ay tumutukoy po sa mga mga illegal na gawain ng isang tao na may otoridad. So, ibig sabihin may kapangyarihan. Kaya sinasabi ko po kanila, iba po yung nagnanakaw na hindi politiko at hindi. Diba? So, kadalasan po para sa mga personal na para maintindihan nyo lang po uulitin ko. Ang korupsyon po, ito po ay tumutukoy sa mga illegal na gawain ng isang tao na may otoridad. Kagaya ng mayor, congressman, gobernador, kadalasan para sa personal na personal na kapakinabangan. Kadalasan para sa personal
na pakinabangan. Yan, inuulit ko lang po. Kabilang dito ang pangungurakot, panuluhon, at paggamit ng posisyon para sa sariling interes. So, yan po yun. So, yung ordinaryong magnanakaw, wala naman po yung ibang posisyon. Magnanakaw lang po talaga yan. No? So, kanina nabanggit po natin yung plunder. Tama. Na maaaring ikaso sa mga buhaya. So, ang plunder po ay isang uri ng korupsyon na nagaganap kapag ang isang politikong opisyal ay nakakuha ng iligal na yaman na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon. Ito po ay tinuturing na isang heinous crime ng Pilipinas. So, ibig sabihin, napakalaking krimen po. No? Napakalaking krimen o hindi basta-bastang krimen na dapat panagutan ng isang opisyal ng ating bansa. Ang tanong, ilang taon bang pagkakakulong ang ipapataw sa isang buhayang politiko? ay alam ko, tatanong yan. Kaya ako na rin nagtatanong, di ba? Uunahan na kita. Di ba? Kung tama po ako, ang parusa sa kasong plunder ay habang buhay na pagkabilanggo. Dahil ayon sa Republic Act number 7080, nakilala rin bilang plunder law, ang sino mang opisyal ng gobyerno na magkamit ng iligal na yaman na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon ay maaaring mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. So, ano po, matindi. So, ang tanong, may piyansa ba ito? Base po sa aking pagkakaalam, wala. Dahil ang katumbas ng kasong ito ay katulad ng kasong pagpatay o panggagahasa. Base po sa aking pagkakaalam. Kaya takot na takot po ang mga politiko na mabuking po sila. Dahil siguradong kahit may pera sila na bilyon-bilyon, kahit trilyon-trilyon, dahil ang kasong plunder ay walang piyansa, makukulong sila. Diba? Kaya kanya-kanyang palusot. So, okay, dumako po tayo sa usapin po ng malversation. Kasi nabanggit ko po ito kanina, di ba? Para po sa hindi nakakaalam, ito po ang paggamit ng pampublikong pondo para sa personal na gamit o sa ibang layunin maliban sa kung saan ito itinalaga. Yan. So, napag-usapan din natin kanina yung tungkol po sa bribery. Ano ba ang bribery? Ito po ay ang pag-aalok, pagbibigay, pagtanggap o paghihingi ng anumang bagay na may halaga upang impluwensyahan ang isang pampublikong opisyal sa paggawa ng isang tiyak na aksyon. So, yun po yun. So, ganina, nabanggit din po natin kanina yung graft. Diba? Yung graft. So, ito po ay isang anyo ng korupsyon na kinasasangkutan ng illegal na paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa personal na pakinabangan o pakinabang. No? Ang mga kaso pong ito ay maaaring isampa sa Sandigang Bayan, isang special po na korte sa Pilipinas na may jurisdiction po sa mga kaso ng korupsyon na kinakasangkutan po ng mga pampublikong opisyal. So, yan po yun mga minamahal kong mga kababayan. No? So, para sa akin mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, kinakailangan po talaga siguro nasagutin po ni Congressman Tiangco ito. Dahil pag hindi niya nasagot ito, masisira po yung kanyang pangalan. So, biro nyo mga kababayan, gusto niyang pag-usapan yung tungkol sa insertion ni Saldico. Hindi naman pala na-aprobahan yun. Samantalang yung sa kanya na-aprobahan. Tapos wala namang nakikita. So mukhang mababaliktad yata ang lamesa mga minamahal ko mga kababayan. Sinasabi natin hindi lahat ng mga nagkukunwaring galit. Hindi porkit nagagalit-galitan yung mga politiko, nagalit sila sa korupsyon ay talagang galit nga sila. Yung iba dyan nagkukunwari lang para hindi mahalata. So, dahil booking na po si Tiangco, ang dapat na lang pong gawin ni Tiangco, pagbalik niya doon sa kamera at gagawin din po dapat ito ng mga congressman doon, tanongin nila si Tiangco
kung nasaan yung 529 million na para sa flood control project sa Navotas na hanggang ngayon po ay lumalangoy pa rin ang mga Pilipino doon. Okay, nakapunta ako dyan 2001 kung di ako nagkakamali. Diba? O, nagtatrabaho ko dyan sa Peaceport. O, yung Navotas. O, nakapagtrabaho ako dyan. Hila-hila ko yung malaking banyera. O, pag wala na akong mahila na banyera, ang hinihila ko na lang, puro banyera. Walang malagay eh. O, di ba? O, ginagawa namin, tinatabi namin, pinapatong-patong namin yung mga banyera. Yun ang hihilain ko. O, kaya alam na alam ko yung Navotas na yan. No? O, so, yun mga kababayan, ha? Huwag tayong magtiwala agad sa isang politiko na kunyari galit sa korupsyon. Wala po yung iniwan kay Duterte. Galit ako sa mga korap. Sabi niya. Nung nalaman niya na punong-puno ng katiwalian sa DPWH sa pamumuno po ni Mark Villanueva, ni Mark Villar, hindi po siya umaksyon. Pero galit na galit siya sa korap. Galit na galit siya sa korap. Kahit nalaman niya na maraming ghost project na kung saan ay nasasayang ang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon dito, hindi po siya kumilos kasi galit na galit po si Duterte sa korap. Sa sobrang galit ni Duterte sa korap, ayun, kasabwat po siya sa pagnanakaw ni Michael Yang sa Parmalee. Sa sobrang galit niya sa mga korap, ayun po, binaon po tayo ni Duterte sa utang. Diba? Ganun, kaya huwag kayo maniniwala sa mga nagagalit-galitan, nagalit sila sa ganito, galit sila sa ganyan. Tingnan muna natin kung ano sila. Diba? Hindi po lahat na nag-iimbestiga ay galit po sa korupsyon. Lalong-lalo na po dyan ngayon sa Senado, kita naman natin kung sino talaga dyan ang mga korap. May mga nag-iimbestiga dyan, sila po talaga yung korap. Kaya sa mga kababayan natin, so muli po maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, tulad po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ginambayan. Mabuhay po yung nagmamahal sa ating ginambayan. Maraming salamat po.